Magandang araw mga kapitbahay. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. No? For today, we have a recipe na ipapakita sa aming mga friends from Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. And also our viewers on our YouTube channel. Mrs. G, ano ba ang ating recipe? Isang bulig. Bulig or? Dalag. Dalag. Tama-tama for Holy Week. Abangan po natin sa aming pagbabalik. Una po, i-prito natin yung ating dalag. Dalaga. Except for bangus, halimbawa like yung mga salmon, I usually pan-fry the fish bago ko siya gawing lutuin na parang may sabaw. Para po hindi malansa. I learned that from the Chinese chef na tinuruan kami magluto ng fish head kasi malansa ang salmon. Masarap din po cherry. Oo, putserong dalag. Dalag. So you have to drain sana pagka kasi tumatalsik. Ayun niyo ba bakit tumatalsik yan? Sa tubig. Kasi sa tubig. Pag nagpiprito kayo ng isda, i-drain yung mabuti, air dry nyo pa kung pwede. O kaya, punasan nyo. Ngayon, kung mahina ang apoy, naluluto sa loob, hindi pa malutong sa labas. Hindi pa tostado sa labas. So you should know the right temperature when you fry fish. Mas pinapaano. At saka kung anong gusto yung effect na lalabas. Na kung kailan siya pwedeng balik na rin. Kailangan. The fish will tell you kung kailan mo siya pwedeng balik ka rin. Paano? Pag dumidikit pa siya, maingay pa siya. At maingay pa siya, hindi mo siya pwedeng ipaliktad. Ngayon, pagka ginanyan mo at natatanggal na, at tahimik na yung mantika, hindi na sumasagitsit, pwede na siyang balik ka rin. Ngayon, pag masya nung gawin mo, nakadikit pa rin, mali ang pagprito mo, Edwin. Mali yung dalag. Pag pwede na baliktarin... Baliktarin na natin yung huling dalag. Kaya nga sabi ko, pag nagprito ka ng isda at dumikit sa umpisa, magpalit ka na lang ng kawali. Kasi problema ka sa mga susunod. Ilagay po natin yung patis. O, lagay mo na yung Lagyan na sabaw. natin yung- Unti-unti. Ito po ay yung hugas bigas. Hindi natin apoy. 4 cups pong hugas bigas yan. Bali yung second na washing, hindi yung una. Luya. Okay. Pwede na pong pagsabay-sabay. Paminta. Paminta, sibuyas. Pwede na siguro yung isda din. Stop muna. So, bali, ang matagal lang din yung paglinis. Kaso, nililinis na sa palengke. Pagprito, Kumukulo na po yung ating sabaw. Tikman muna natin. Lagyan na natin ng konti kasi. masyado. Tapos ilagay natin yung natitirang yung dahon ng leeks. Ginamit mo yung puti? Sa loob. Oo, una mong nilagay. Kasi unang nilalagay yon. Tapos yung pechay. Yan, magbibigay ng additional na lasa yan. Yan po yung ating dalag. Dilubog lang yan, tapos Pagkulo, titikman mo, and then season Kakainin. according to taste, and ready. Kaya sabi ko,
Kung magla-lunch ka o magdi-dinner ka, i-fry mo na muna yan. Tapos mga 30 minutes bago kayo kakain, ano na lang pakuluan. So, bagong luto yung ulam. Hindi lang tayong gulay. Hindi rin lamog yung isda. Po ang ating presang dalag. Ang daling lutuin po, lutong Kapampangan. Okay, Oh, unang time kukuha. to taste our finished product. I always love gulay. Gulay prutas. Pesa, no? Bakit kaya pesa? Hindi ko alam, basta pag ano, masarap siya. Ako, I will taste the soup. Kompleto na, kanina lang kulang. May gulay ka na, may isda ka na. May sabaw ka pa. Ang Masarap sarap ng na. sabaw niyan. Masarap. Ang sarap ng sabaw. Yung petsay. It's very light, no? Pag minsan, ayaw na natin ng Manigat. karne. Kailangan, bibigyan mo ng break ang iyong... Ayun siya, nangyayon pantunaw. Maharap. Sarap siya. Inikman ko yan kanina. Ang sabaw. Okay. Subukan po ninyo ang aming recipe. Pati yung asin, tama lang. Tama-tama. For your questions, comments, and suggestions, drop us a message sa aming pong Facebook page, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Watch our video sa aming pong YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen, no? This has been another episode. We hope you try our recipe for today. Pesang bulik or pesang dalag. Maraming salamat po.